guys, so tutulungan natin si Miss MJ na mag-book ng kanyang cruise ticket. So, ito yung website niya, so stardreamcruises.com. Pag pasok mo dun sa website, ganito yung itsura niya. So, merong mga featured deals dito. So, meron ditong pa Kaohsiung, tapos merong Star Voyager na from Hong Kong, tapos Genting Dream. Ang entry point naman niya is sa Singapore. Ayan, so ito yung mga deals na pwede mong tingnan at pagpilian. So, ayan siya, ganyan. So, punta na tayo sa kung paano mag-book. So, ito yung ship. Ito yung mga pagpipilian sa Star Voyager. Then, destination is, andito yung mga destination. So, kung gusto mong pumunta ng Kaohsiung, ng Naha is from sa Japan to. Tapos, Ishigaki. So, try natin yung parang ruta namin last time. So, ito yung departing from Hong Kong. Tapos, kapag ito, pinindot mo to, lalabas yung mga buwan available for Star Voyager. Mayroong September, meron ding November. So, try natin yung November. Then, click mo lang yung search bar. Ayan. So, ruta naman nito is Ishigaki to Naha. Both yan is Japan. Departing niya from Hong Kong. So, ibig sabihin, if you're from Manila, you have to fly from Philippines to Hong Kong para sumakay ng barko. So, ayun po, ganun po siya. So, dito sa price na to, sa 349, wala pa po dyan yung flight. So, kailangan nyo pong i-take into consideration din siya. So, pag pinindot mo yung show dates, lalabas po dyan yung mga dates na available for this kind of route. So, merong September 28, and meron ding pang November. So, nabanggit ni Miss MJ na hindi niya daw makita yung option for rooms. So, at ito po siya. So, ito yung interior, ito yung ocean view. Andito yung balcony, and nandito naman kapag suites. Ayun yung mga presyo niya. Then, click lang po natin yung select date. Nakikita mo din dyan, itinerary details. Ano po yung itinerary niya? Day 1 is Hong Kong, so kailangan before November 2, nandun ka na sa Hong Kong. Safe to say siguro ng 1 to 2 days before ng sailing date is nandun ka na sa Hong Kong. Para if ever may mga delayed flight, etc. So, mahabol mo siya. So, day 1, Hong Kong, high seas, meaning, nasa barko lang kayo ng day 2. Tapos, pababa kayo ng Japan, Ishigaki. Day 4 is Naha, Japan din po siya. Day 5, high seas. Then, aalis kayo dun sa barko ng 2 p.m. Kasi nakabalik na siya ng Hong Kong. So, ganyan po natin tingnan yung itinerary. So, dito naman tayo sa rooms. So, tatanungin ka dyan kung ilan yung room na kailangan mo. Sa isang room, maximum of 4. So, kunyari, dalawa lang kayo. So, you need just 1. Then, click continue. Then, number of guests. So, kung 2 adults kayo or kung senior man, ayan, mag-click ka lang dyan. Pero kung 2 adults, ayan lang siya. Nakalagay na siya default na 2. Then, click continue lang. Dito na po lalabas yung tanong ni Miss MJ. So, ayan yung interior. Ito yung presyo niya. This is per person, by the way. $349 US dollars. Tapos, kung ocean view naman, ganito naman siya. Yung nasa picture, basically, ganyan yung itsura ng room. Tapos, balcony. Kung yung gusto mong room is may balcony. Then, may mga suites naman. Palace suite. May Palace Deluxe suite. Tsaka merong penthouse. Ay, bongga. May penthouse pa. Ayan. So, kung kunyari gusto ni Miss MJ ng balcony. Then, click select. Ito na yung total ng cruise ticket. Pero meron ditong nakalagay na total price is 1,268. Pero, meron pang gratuities na kailangang bayaran. Kung gusto mo namang makita kung magkano naman siya, magkano ba talaga yung ticket per head. So, ito naman yung breakdown. Cruise fare is $509 for balcony. Tapos, may port charges na $125 per head din siya. So, ayan siya. Kung ba't siya nag-come up sa 1,268 pesos. Ay, sorry. $1,268. Ayan. So, exit lang natin. So, ayan na siya. Tapos, enter mo lang dito yung details mo. Guest 1 and guest 2. Tapos, importante dito yung emergency contact person. Kasi, syempre, if kung ano man mangyari, sila yung kukontakin ng money. So, ayan siya. Pag kinlik mo dito yung continue, this one, lalabas naman dyan is yung value add. So, kung gusto mong ng wifi and gusto mo nang bayaran din yung gratuities, pwede na. Pero may option ka naman, if wala, pwede mo namang bayaran sa barko pa. Pagtapos, yun na, yung payment. Usually, credit card yung mode of payment nito. So, ready mo lang yung credit card mo, read the terms and conditions, tapos kung goods ka na doon, click mo na yung book your cruise. Wait lang. If may mga questions pa kayo about cruise, about travel, message lang kayo. Thank you for watching, guys!